Ang genetic ay minsan ay talagang nakakatuwa. May mga taong sadyang pinagpala na parang nanalo sa DNA lottery at minsan naman nagbubunga ito ng mga taong sobrang kakaiba. Mga taong may kakayahan, talento o itsura na tila lampas sa karaniwang kakayahan ng katawan ng tao. Ang mga taong ito ay talagang tunay na one in a million at talagang hindi ka maniniwala kung hindi namin iisa-isahin ang mga nasa listahan. Kaya naman ngayong araw na ito sa part 4, narito ang ilan sa mga taong one in a million. Kaya naman kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Project Vital Mohit. Si Project Vital Mohit ay isang inspiration sa buong mundo. Sa taas sa 102 cm lamang, siya ang pinakamaikling competitive bodybuilder sa buong mundo. Nagsimula siyang mag-bodybuilding noong 2012 pero hindi naging madali ang kanyang paglalakbay. Sa simula, hirap siyang humawak ng mga kagamitan sa gym at ang mas mahirap pa ay ang mga taong humusga sa kanya. Mas marami ang nagsabi sa kanyang mahina siya na imposibleng makamit ang kanyang kagustuhan. Pero imbes na sumuko, ginawa niyang motivation ang pagdududa ng iba. Para mismo kay Pratik, talagang gusto niyang maging inspirasyon sa mga taong nawawalan ng tiwala sa sarili. Patunay siya na kapag may tiyaga at determination ka, talagang walang imposible. Mahigpit ang kanyang training routine. Maagang gumigising si Pratik para sa 30 minutong pagtakbo at sinusunod niya ang espesyal na diet para mapanatili ang forma ng kanyang katawan. Sa gabi naman, inuulit pa niya ang 30 minutes run bilang pagtatapos ng araw. Sa ngayon patuloy siyang umaharap sa maraming hamon. Kabilang na dito ang pagtatangka niyang basagin ng world record sa pinakamaraming push-up sa loob lamang ng 1 minuto. Plano rin niyang magbukas ang sarili niyang gym para na rin tulungan ng iba pang gustong pumasok sa mundo ng fitness. Ang kwento ni Pratik ay tunay nakahanga-hanga, isang paalala na kapag sineryoso mo ang pangarap mo, kaya mong lampasan ang kahit anong limitation. Ikaw ba, may pangarap ka bang imposibleng abutin? Ano ang pumipigil sa'yo? Ikwento mo sa amin sa komento, gusto naming marinig ang kwento mo. Eugenia. Sa ngayon, kilalanin naman natin si Eugenia, isang babae na talagang one in a million. Siya ay mayroong taglay na kakaibang katangian na talagang siguradong kinainggitan ng marami, ang pinakamahabang pilikmata sa buong mundo. Noong 2016, nakakuha niya ang Guinness World Record matapos sukatin ang kanyang pilikmata na 4.8 inches ang haba. Pero hindi doon natapos dahil sa ngayon, umabot na ito sa 8 inches. Ginagawa pa nga niyang fashion statement ng kanyang pilikmata at ginagamit pa nga niya ito para magmukhang eyeshadow o eyeliner. Nakakagulat dahil ayon sa mga doktor at scientist, wala siyang kahit anong genetic mutation o sakit na may papaliwanag kung bakit ganito kahaba ang kanyang pilikmata. Walang paliwanag, walang dahilan, basta ipinanganak talaga siyang ganito. Yogi Raj. Si Yogi Raj, na kilala bilang Indian Spider-Man, ay talagang literal na umakyat sa pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay. Isang araw matapos niyang planuhing wakasan ng kanyang sariling buhay, bigla siyang tumingila at doon nahanap niya ang inspirasyon na magbago. Nadiskubre niyang kaya niyang umakyat ng gusali at pader at natutunay niya ito mula sa panonood ng mga unggoy na umaakyat. At hindi lang basta marunong, may kakaibang tapang siya at wala siyang takot sa taas. Dahil dito, tinagurian siyang Indian Spider-Man dahil sa kakayahan niyang umakyat sa mga pader na parang superhero na walang harness, walang protective gear, chok lang para sa grip at kanyang special na 200 climbing shoes. Sobrang bilis, sobrang taas at sobrang delikado ng kanyang ginagawa. Pero sa bawat akyat, pinapatunayan ni Yodi na minsan, ang matinding takot ay pwedeng pinagmumulan ng pinakamalakas sa tapang. Zion Clark. Talagang hindi naging hadlang kay Zion Clark na ipinanganak siya ng walang mga binti. Sa halip, ginawa niyang inspirasyon ito para patunayan na walang imposible. Si Zion ay may hawak ng world record bilang pinakamabilis na maglakad gamit ang kamay. Isang patunay ng kanyang lakas, determinasyon at kakayahang lampasan ang lahat ng pagsubok sa buhay. Siya ay lumaki sa isang mahirap na environment at madalas siyang ginagawa ng hindi maganda sa mga foster homes kung saan siya lumaki. Pero sa edad na 17, tuluyan niyang nabago ang takbo ng kanyang buhay. Sa kabila ng kanyang kondisyon na tinatawag na caudal regression syndrome, isang pinakabihirang sakit na nangyayari lamang sa isa o dalawang tao sa bawat 100,000 katao, hindi talaga siya nawalan ng pag-asa. At noong siya ay nag-decide na itodo na ang lahat, naitala niya ang world record sa pinakamabilis na 20-meter handwalk at ito ay sa loob lamang ng 4.78 seconds. Sa ngayon araw-araw siya nag-iensayo sa gym at sa wrestling mat, patuloy niyang pinapahusay ang kanyang lakas, bilis at disiplina bilang atleta. Si Zion ay simbolo ng resilience at pag-asa. Ipinapakita niyang kahit gaano man kalaki ang pagkakaiba mo sa iba, hindi ito hadlang para maabot mo ang pinakamalaking pangarap mo sa buhay.
Ren Botosenko. Kilala sa tawag na Ren, si Britisenko Horlobad ay literal na tumindig ng higit sa karamihan. Taglay niya ang mga Tolkiens mula pa sa kanyang pamilya. Ang ama niya ay may taas sa 6'10 at ang kanyang nanay naman ay 6'1. Kaya hindi na nakapagtataka na noong grade 1 pa lang, mas matangkad na siya kaysa sa guro dahil 5'6 na ang kanyang sukat. Ngayon sa edad na 30s, tumigil na siya sa pagtangkad sa 6 feet na halos kasing taas ang kanyang ama. Lumipat siya mula Mongolia papuntang Chicago, USA na kung saan nakahanap siya ng lugar na bagay sa kanya, isang lungsod ng mga skyscrapers sa tila sumasabay sa kanyang tangkad. Pero kahit kakaiba ang kanyang taas, may kakaibang hamon din itong dala. Ang mga binti ni Ren ay umabot sa pangalawa sa pinakamahaba sa buong mundo. At umabot pa nga ito sa 52 inches mula balakang hanggang sakong. Dahil dito mahirap para sa kanya ang mga simpleng bagay tulad ng paghahanap ng sapatos na kasya, pag-upo sa kotse na may sapat na legroom o kahit pagdaan lamang sa pinto na madalas ay mababa para sa kanya. Sa kabila nito talagang proud si Ren sa kanyang kakaibang katangian. Ipinapakita niya na ang kagandahan na hindi nasusukat sa karaniwan, kundi sa pagtanggap sa kung sino ka at kahit gaano ka pa katangkad. Slavisa Pajic. Ang kakayahan ng lalaking ito ay talagang parang direktang nanggaling sa isang comic book. Kung may totoong elektro sa totoong buhay, si Slavisa Pajic o kilala bilang Batteryman ang karapat-dapat sa titulong yun. Si Slavisa ay kilala sa buong mundo dahil sa kanyang hindi kapanipaniwalang kakayahan na kontrolin ng kuryente. Oo, tama narinig mo. Kaya niyang ipaagos ang libu-libong volts ng kuryente sa katawan niya nang hindi nasasaktan. Sa katunayan, hawak niya ang world record sa pag-init ng isang tasa ng tubig hanggang sa kumulo. Gamit lamang ang 20,000 volts ng kuryente na dumadaloy sa kanyang katawan at nagawa niya ito sa loob ng 1 minuto at kalahati. Dagdag pa rito, kaya rin niyang magpailaw ng bumbilya gamit ang kanyang kamay at minsan pa nga ginagamit niya ang kuryente para mag-iyaw ng sausage. Ang susunod na target ni Slavisa ay makagawa ng 1 million volts ng kuryente na magpapalabas sa mga kidlat mula sa kanyang mga kamay. Kaya kung sakaling makipagkamay ka sa kanya, talagang magdasal ka muna. Dahil sa lakas ng kuryente na kaya niyang ilabas, hindi mo alam kung simpleng handshake lang o instant electrocution na. Pero isang bagay lamang talaga ang sigurado. Si Slavisa Pajic ay isang buhay na patunay na minsan, ang science at superhero fiction ay pwedeng magsanib sa isang tao. Chef Boy Bones. Kung sa tingin mo nakita mo na ang lahat sa American Got Talent, hintayin mo lang makilala si Chef Boy Bones. Nagsimula ang kanyang performance sa isang old school rap na medyo mabagal ang tempo pero may magandang crowd work. Tahimik lang ang mga hurado sa una hanggang sa biglang lumabas ang kanyang mga mata. Oo, literal na umusli palabas ang sakit ng kanyang mga eyeball. Talagang biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Wala nang may pakialam sa kanyang lyrics at lahat ay nakatulala at hindi makapaniwala sa kakaibang talentong nasa harap nila. Yung Sofia Vergara ay halatang na-disturb pero ang iba pang hurado ay talagang gustong makakita pa. At bagaman hindi siya umabot sa quarterfinals, ang viral like senang yun ang nagbukas ang pinto sa kanya para sa mas maraming opportunity. Sa ngayon si Chef Boy Bones ay lumalabas sa mga patalastas, music videos sa TikTok na kung saan ang mga mata niyang tumatalon palabas ay naging sentro ng atensyon. Totoo nga, minsan talagang hindi mo kailangan perpekto ang talento. Ang kailangan mo lang ay isang bagay na hindi malilimutan ng tao. At sa kaso na Chef Boy Bones, imposibleng makalimutan mo ang isang rapper na literal na lumalabas ang mata sa performance. Larry Gomez. Ipinanganak sa Mexico bilang Victor Gomez, si Larry Gomez ay mayroong kakaibang kondisyon na tinatawag na hypertrichosis. Isang sobrang bihirang sakit na nagdudulot ng labis na pagtubo ng buhok sa halos buong katawan. Isipin mo, 98% ng kanyang katawan ay may buhok. Kasama rito ang muka, ilong at kahit mismong talukap na mata. Siya ay isa lamang sa ilang tao sa mundo na may ganitong kondisyon. At hindi lang siya ang may ganito sa pamilya, 3 pang kamag-anak kabilang ang kanyang kapatid ay mayroong kaparehong kondisyon. Lumaki sila sa kakaibang mundo ng circus na kung saan ginamit nila ang kanilang natatanging itsura bilang bahagi ng palabas. Habang nagtatrabaho sa circus, binago ni Victor ang kanyang pangalan bilang Larry at ito ay hango sa karakter sa klasikong pelikulang The Wolfman noong 1941. Paglipat niya sa US, sumali si Larry sa Venice Beach Freak Show at doon nakilala ng mas marami pang tao. Subalit matapos ang ilang taon, napagtanto niya na mas gusto niya na ang tahimik na buhay kaya naman iniwan niya ang entablado at showbiz at nagtayo ng sarili niyang negosyo. Sa ngayon matagumpay siyang namumuhay bilang isang ordinaryong tao na mayroong hindi ordinaryong kwento. At kung tutusin, pinatunayan ni Larry na kahit ano pa ang itsura mo, may lugar ka pa rin sa mundong ito basta marunong kang tanggapin at mahalin ang sarili mo. Francisco Domingos Joaquim. Kung ikaw ay mayroong sikreto, talagang wag mong sasabihin kay Francisco Joaquim dahil siguradong hindi niya ito may sasara ang bibig. Kilala bilang the man with the world's widest mouth, si Francisco mula sa Angola
ay merong bibig na umaabot sa 6.69 inches ang lapad kahit hindi pa ito nakaunat. Una siyang nakilalang nang mag-viral sa internet ang kanyang video na kung saan ipinasok at inilabas niya ang mga lata ng soft drink sa bibig pahalang. Nang makita ito ng mga mananaliksik sa YouTube, agad nilang silang inanap. At matapos ang 2 taon, natuntun nila si Francisco sa Angola at opisyal na sinukat ang kanyang bibig. Simula noon, hawak na niya ang Guinness World Record bilang widest mouth in the world. May mga competition na rin ginawa sa Rome para siya ay talunin, pero hanggang ngayon, walang lumalapit sa kanyang record. Stephanie Millinger. Si Stephanie Millinger mula Austria ay parang superhero sa tunay na buhay. Isa siyang acrobat, contortionist, hand balancer, at extreme sport athlete. Ang isa sa mga pinakakakaibang nagawa niya ay ang paglipat mula sa mid-air split papuntang handstand ng 342 times sa loob lamang ng 52 minuto. Hindi lamang ito basta flexibility, ito ay kombinasyon ng lakas, disiplina at tiwala sa sarili. Kaya niyang isuporta ang buong katawan niya gamit lamang ang kanyang bibig at madalas siyang nakikitang nakabaliktad sa mga tulay, gusali o gilid ng bangin. Madalas pa nga ay walang safety gear. Araw-araw siyang nagsasanay ng 6 hanggang 10 oras at dahil dito nakuha niya ang mahigit 400,000 followers sa Instagram at naging inspirasyon sa mga taong gustong subukan ang limitation ng katawan ng tao. Sabi nga ng marami, si Stephanie ay parang Black Widow sa totoong buhay. Matapang, maliksi at handang harapin ang imposible. Hindi man siya isang superhero sa pelikula, pero sa mata ng marami, siya ay isang buhay na alamat ng disiplina at lakas ng loob. Gyoti Kisangge Amge. Kapag sinasabi ng mga tao na good things come in small package, si Gyoti Kisangge Amge ang patunay niyan. Si Gyoti ay mula sa India at hawak ang Guinness World Record bilang world shortest living woman. Ang taas niya, 2 feet at 0.75 inches lamang. Noong bata pa siya, normal lamang ang tangkad niya para sa kanyang edad. Subalit noong tumanda, napansin ng mga doktor na hindi na siya lumalaki pa. Nakalaunan natuklasan nilang mayroon siyang kondisyon na tinatawag na achondroplasia, isang uri ng dwarfism na kung saan kulang ang hormones na kailangan sa normal na paglaki ng katawan. Subalit hindi niya hinayaang hadlangan ito ng kanyang pangarap. Sa katunayan, pumasok siya sa mundo ng showbiz. Lumabas pa siya sa mga sikat na American TV show na American Horror Story na kung saan ginampanan niya ang papel ni Maitland o Mopit, isang maliit subalit napaka-charismatic na karakter na agad na minahal ng mga manonood. Sa ngayon, si Gyoti ay inspirasyon ng milyong-milyong tao. Maliit man siya sa panlabas na anyo, ang puso at determination niya ay mas malaki pa kaysa sa karamihan. Patunay siya na hindi nasusukat ang taas sa laki ng pangarap. Steven Ludwig. Steven Ludwig, ipinanganak sa Chapel Hill, North Carolina, ay may bihirang karamdaman sa buto na tinatawag na Maui syndrome. Ang sakit na ito ay nagdudulot ng abnormal na pagtubo ng buto at cartilage sa katawan. Isa lamang siya sa humigit kumulang 115 katao sa buong mundo na may ganitong kondisyon. Si Steven ay dumaan na sa mahigit 13 operasyon, kabilang na ang pag-transplant ng bone marrow, pagtanggal ng mga masakit na bone spars, at pagsusuot ng masikip na leg lengthening braces. Lahat habang nakikipaglaban sa leukemia. Dahil dito, ang kaliwang binti at braso niya ay mas maikli kaysa sa kanan. Subalit hindi niya inayaan na maging hadlang ito sa kanyang buhay. Isa lamang siyang tunay na survivor at noong 2007, nagkaroon pa siya ng pagkakataon na makilala ang kanyang inspirasyon at idolo, ang yumaong Kobe Bryant. Ayon kay Steven, ang kanyang malakas na loob at determination ang dahilan kung bakit patuloy siyang lumalaban sa kabila ng lahat. Hezbollah Magomedov. Si Hezbollah Magomedov ay marahil ang huling taong isipin na maging isang fighter. Sa unang tingin, para lamang siyang isang bata na galit na handang makipag-away sa playground. Pero sa katotohanan, siya ay 18 taong gulang na vlogger mula Dagestan, Russia na mayroong dwarfism, isang kondisyon na dahilan kung bakit mukha at boses bata siya. Sumikat siya ng gusto sa internet matapos niyang gayahin ng famous weigh-in ni na Conor McGregor at Khabib kasama si Abdul mula sa Tajikistan na pareho rin niyang maliit ang tangkad. Dahil dito, tinawag siyang Mini Khabib at nagkaroon ng ideya ang mga fans na magkaroon sila ng MMA showdown. Gayunpaman, tinutulan ito ng Sport Association of Little People of Russia dahil umano sa hindi ito etikal. Kung matutuloy man o hindi ang laban, kailangan pa nating hintayin pero isang bagay lamang ang sigurado. Viral na naman si Hezbollah kapag nangyari yun. Christina Zenato. Si Christina Zenato na kilala bilang Shark Whisperer ay isa sa mga pinakatanyag na babaeng diver sa mundo. Mahigit 25 taon na siyang lumalangoy kasama ang mga reef shark sa Bahamas at halos kilala niya na ang bawat isa sa mga ito. Hindi siya natatakot kahit napapaligiran siya ng mga pating na mayroong matatalas ng ngipin. Sa katunayan, siya mismo ang nag-aalis ng mga hook sa bibig nito at daang-daang beses niya nang ginawa yun.
Nakakabilib dahil hindi man lang siya kinakagat ng mga pating na tila ba alam ng mga ito na tinutulungan lang sila ni Christina. Para sa kanya, ang mga pating ay hindi dapat katakutan kundi pahalagaan at protektahan. At kung tutusin, bihira na ngayon ang ganitong koneksyon sa pagitan ng tao at mga creatures sa dagat. Etibar Elcheb. Si Etibar Elcheb ay isang dating kickboxing coach mula sa Georgia na mayroong pambihirang kakayahan. Nakakabit niya ang mga metal na bagay sa kanyang katawan na parang magnet. Noong 2011, ipinakita niya sa mundo ang kanyang kakaibang talento nang idikit niya sa katawan ng 50 kutsara. 2 taon matapos yon, binalikan ulit siya ng Guinness World Record at dinagdagan pa ito ng 3 kutsara na umabot ng 53 metal items na sabay-sabay dumikit sa kanya. Dahil dito, tinawag siyang human magnet o minsan pa ay tinuturing na totoong buhay na magneto. Ang sekreto raw niya ay nasa enerhiya ng katawan na kayang magbigay ng static field na nakakaakit ng metal. At walang duda, talagang kakaibang creature si Etibar. At sana lang, nililinis niya muna ang mga kutsarang yon bago gamitin uli. Leticia Kai. Nakagawa ng isang kakaibang bagay si Leticia Kai, isang babaeng tunay na kakaiba pagdating sa kakaibang sining gamit ang buhok. Siya ang may hawak ng world record para sa pinakamaraming skip gamit ang sariling buhok sa loob lamang ng 30 segundo. At nagawa niya yun sa pamamagitan ng kanyang buhok. At bagaman gumamit siya ng hair extension para mapatibay at maporma ang lubid na kanyang tinalunan, ang kanyang record ay nananatiling isa sa mga pinaka-creative na nagawa sa Guinness World Record. Bukod sa record na ito, si Leticia ay talagang kilala rin sa paggawa ng mga hair sculpture, mga disenyo ng buhok na talagang nagsisilbing likang sining. Ayon sa kanya, inspiration niya ang mga pre-colonial hairstyle na mga kababaihan sa kanilang kultura na nagpapakita ng ganda at simbolismo ng kanilang pinagmulan. Sa ngayon, bukod sa pagiging model, isa rin siyang actress at content creator na patuloy na ipinagmamalaki ang kanyang lahi at pagiging original. Ayana Williams. Si Ayana Williams mula sa Texas ay talagang tinuguri ang babaeng may pinakamahabang kuko sa buong mundo. Sa loob ng 28 years, hindi niya ginupit ang kanyang mga kuko hanggang sa umabot ito sa kabuuang haba na 18 talampakan noong 2018. Bagaman hindi ito ang pinakamahabang kuko sa kasaysayan, siya ang may pinakamahabang kuko sa kamay ng babae na naitala ng Guinness World Record. Ang simpleng manicure sa kanya ay tumatagal ng ilang araw at nangangailangan ng 4 na bote na nail polish sa bawat session. Subalit habang umahaba ang kanyang kuko, mas nahihirapan siyang gawin ng mga simpleng bagay gaya ng paghuhugas ng pinggan o paggawa ng kama. Dahil dito, nag-decide si Ayana na putulin ang kanyang mga kuko at idonate ang mga ito sa Ripley Believe It or Not Museum sa St. Augustine, Florida upang manatiling bahagi ng kasaysayan ng kanyang kakaibang record. Niakim Gatwech. Si Niakim Gatwech, isang model mula South Sudan, ay kilala bilang Queen of Darkness. Ang kanyang balat ay isa sa mga pinakamadilim at pinakamaganda sa buong mundo at siya mismo ay pinagmamalaki ang mga ito. Bago siya sumikat, madalas siyang pinagtatawanan at pinayuhan ng mga tao na paputiin o pailawan ng kanyang balat para daw mas bumagay sa mga pamantayang European beauty. Subalit hindi siya natinag, sa halip, ginawa niyang sandata ang kanyang kakaibang ganda para ituwid ang malinaw na pananaw sa kulay ng balat. Sa ngayon, siya ay nakabase sa Minneapolis, USA at aktibong nagtataguyod ng diversity sa fashion industry. Siya ay isa ring boses para sa karapatan ng mga taong may kulay sa buong mundo. Ipinapakita ni Niakim na ang tunay na kagandahan ay talagang hindi nasukat sa kulay ng balat, kundi tiwala sa sarili at pagtanggap sa kung sino ka. Michael Winslow. Pagdating naman sa mga taong mayroong kakaibang talento, si Michael Winslow ay isang buhay na alamat. Siya ay isang American actor at comedian na kilala bilang the man of 10,000 sound effect dahil halos anuman tunog ay kaya niyang gayahin gamit lamang ang kanyang bibig. Mula sa tunog ng makina ng kotse, alarm, rocket launch, hanggang sa beatboxing. Lahat ay kayang gawin ni Michael ang eksakto at talagang nakakabigani. Ayon sa kanya, kung marunong ka mag-voice act, siguradong may lugar ka sa mundo. Ang kanyang talento ay nagbigay sa kanya ng malaking advantage sa industriya ng entertainment. Siya ay lumabas pa sa mga pelikula, video games at TV shows, kabilang na ang Police Academy, Grand Theft Auto at Sesame Street. Bilang isa sa ilang tao na may ganitong pambihirang kakayahan, si Winslow ay hindi lamang isang performer. Isa siyang inspirasyon na nagpapatunay na kahit gaano pa kakaiba ang talento mo, maaari mo itong gawing matagumpay na karera.